Magandang araw sa'yo, Ronnie. Magandang araw po. Nakikita namin napakadaming itlog dito. Ano bang naging profession mo at dito ka napasok na linya? Bali, aksidente lang po kasi itong itikan na to. Ako'y isang TESDA instructor. Tapos may salon din po ako sa Olongapo, tsaka school. Kaso lang, nung napadaan kami dito sa Mambog, nakita ko ng mga itik na binibenta, yung mga kal. Tapos bumili ako nung 15 peraso, namatay pa nga yung dalawa kasi sa kotse ko lang din inilagay eh. Tapos nung nilagaan namin ng itlog, hindi na namin alam kung saan namin dadalhin yung itlog. Nagtuturo ako sa ng mga livelihood programs ng government. Minsan, naipag-isipan ko kung anong gagawin ko sa itlog, kung gagawin ko ba siyang maalat o bibenta ko na lang ng sariwa. Naisip ko naman, to konti lang yun kapag bibenta ko ng sariwa. So para mapataas yung value, may value adding tayo. So ginawa ko siyang itlog na maalat para mas tangkilikin kasi bandang Olongapo hindi sila gaanong kilala or hindi sila ganong sa pagkain ng itlog ng itik na sariwa kasi nasanay sila sa manok. So, ginawa ko dahil mahilig talaga ako sa itlog na maalat, ginawa ko siyang maalat. Nung sa simula, medyo maraming mali, hindi maiiwasan dahil experiment. Tapos, ang ginawa ko, nagtingin ako sa YouTube kung paanong tamang proseso, tapos nagpunta rin ako sa mga karatig lugar na mga nagpupula na. Nagtanong ako kung paano talaga. So, doon nagsimula, nung nakita kong maganda yung income, maganda yung kinikita, nagdagdag na ako ng 500 na itik. Yung first cycle namin yon. Tapos, nung umpisa, nahirapan kami sa market kasi medyo marami na yon. Pero eventually, marami naman kaming kakilala rin sa Olongapo. In time, nagkaroon kami ng suki na maramihang kumuha hanggang sa nakilala na kami over the season. Mga nakatatlong season na kami ng 3 taon na kaming pagpuproseso ng pula. Mas naging kilala na kami ngayon. Ngayon, namimili na kami sa ibang mga farm ng itlog. Plus yung alaga namin, nagdagdag na kami, naging 600 na. Kumbaga kinukulang na ngayon yung alaga nyo, so humahango kayo para gawin yung Bakit? Alam mo, natutuwa kami dahil napakalaki nitong itlog na ito. Anong size yan? Ito po yung pinakamalaki na XL. Hindi na yung pinakamalaki sa... Nakakaya ba ng itik mo na alaga na mag-itlog na ganito kalaki? Actually, kaya naman po. Kasi sa kinakain nila at sa additives na ginagamit namin, so nakakayanan nila na itlogin. Sabi nga nung iba, malalaki daw. Kasi sa pagpupula, kailangan talaga namin ng mas malalaking itlog kasi mas mahal yung value nun kaysa dun sa maliliit. Hindi ka mukha nung sa pagbabalot na hindi tinitignan yung size, kundi yung laman ng nasa loob. Pero sa pagpupula, importante rin yung sizes na. Kaya dito, ang ginagawa namin dyan, tinitimbang namin para may uniformity ng size, para naibibenta namin siya sa iba't ibang presyo ayon dun sa kanilang timbang. Matan lang, when it comes to income, profit, until now ba nagtuturo ka pa sa TESDA? Opo, may po kasi ako, may school po ako. Tapos, na po ako ng TESDA eh. Kaya yung, pag may mga project sila, na mga livelihood programs sa mga communities, ako po yung natututo. So, ilan yung population ng itik mo? Sa ngayon po, 600 po. 600. Out of that 600, if you don't mind, nakakamagkano ka ng more or less gross net? Sa pagproseso po, kung nakaproseso na po yung itlog na namin, nag-net po kami ng more or less 2,000. Doon sa 600? Hindi naman sama yun. Naman walang holiday Hindi pa itlog. kasama dun yung iba pang itlog na hinango. We're just counting the production of 600 itik.
Opo. Oh, 600 Sa 600 lang. 2,000, that is 60,000. Bakit ka gumamit ng Atobi? Kasi po, may dumarating sa time na pag nangingitlog sila, medyo manipis, maliliit. So, gumagamit po kami dati ng yung mga nabibiling mga sa tubig na additives. Ah. Kaya lang, kasi parang hindi naman siya umay-effect. Aha. Kaya ako, nung nakita ko sa YouTube channel yung ano ng Atobi, actually wala pa akong alaga noon. Nakikita ko na siya. So parang isip ko, pagka nagkaroon ako ng nag-alaga uli ako ng ganyan, gusto kong gamitin yun, kaya lang hindi ko alam kung saan mabibili. Okay. Until na nagkaroon kami ng problema sa shell ng sa eggshell, itlog. oh. Kasi habang tumatanda po yung mga itik namin noon, medyo numinipis na yung balat. So alam ko rin naman na nagkakaroon na sila ng deficiency sa mga mineral. Nung naka-Atobi na. Sa ngayon, hinahanap-hanap talaga nila yung ano, kasi mas malalaki yung dilaw ng itlog. Kasi dati maliit lang. Minsan nagtataka sila, bakit maliit yung dilaw ng Iba na kulay yung niya? hinahanap minsan. Ngayon, malaki na yung dilaw, malalaki yung dilaw niya, tsaka yung size ng egg, nakikita niyo naman, malalaki talaga siya sa pangkaraniwan. Karamihan yan na pupunta dito sa amin kapag ganun, bakit yung itlog ng itik niyo malalaki? Sabi ko kasi may ginagamit kami dyan na pangpalaki na hindi naman nakakasama sa itik namin kasi katulad ngayon, 1 taon na mahigit yung itik namin pero maganda pa rin yung pangingitlog nila. So hindi ka palit ng itik. Ng ano po. Dito, ilan po yung alaga niyong itik? Sa akin po, may 600 na po sila. 600 na itik. Okay. So itong mga itik na to, ano na po ang mga edad nila? Nasa 1 taon na po mahigit sila nung March pa po. Pero hindi na kami nagpalit kasi continue pa rin po yung yung pangingitlog nila at magaganda pa po yung quality ng egg na nakukuha namin. Usually po ba pag 1 year old na sila, nagpapalit na po tayo ng itik? Pangkaraniwan po sa mga kasamahan namin nag-iitik din sa karatig lugar, 10 months pa lang po, nagpapalit na sila hanggang isang taon. Kasi, yung may mga kakunti na yung itlog na nakukuha nila, so nagpapalit na sila. Kano yung kaunti pong itlog? Ilang porsyento po ito? Yung mga 50% na lang po ang nangingitlog. Medyo Pinaglalo talo na tayo po. na. Medyo tatalo na po sa Okay, so sa ngayon, gaano po ang porsyento o gaano ang porsyento ng egg production ngayon ng itik mo? Nasa 87% pa rin po yung Wow! production namin. Kaya tuloy pa rin po yung ano namin. Siguro po maganda yung pitch nyo, tapos may atobi pa. Paano ninyo hinahalo po yung atobi? Sa tubig po namin hinahalo kasi mas mahirap po maghalo sa pagkain kasi pelletized po yung pagkain natin so mahirap na i-mix dito yung atobi. Okay. So ginagawa po namin sa tubig na lang namin hinahalo para nang sa ganon even yung pagkaka-mix sa tubig ng atobi. Ano po ang timpla nun? Ilang kutsara po? Ginagamit namin kasi continuous naman ang lagay namin. Nasa bawat galon, 1 teaspoon ang ginagamit namin. Or minsan, kapag nagtitipid, kahit na sa bawat 5 gallons, yung kulay blue na lalagyan na ng mineral water, yung 5 gallons, nilalagyan namin ng 2 tablespoons lang yun. Okay. So, yung po bang nasa gilid na lugar, yun yung tubig nila? Apo. Ayun, nandun po, may atobi po yun. Apo. Ayun. So, lahat sila Kaya malab nakakaano. yung tubig po niya parang ganyan, parang cloudy. Oo. Nasa atobi po yun. Oo. Pero nilagyan nyo ng screen, ano? Apo, para hindi po nila madumihan. Sinasampahan.